we can be able to share the recorded video sa ating Discord. So once again, good evening po and thank you for attending our first month catch-up meeting. Actually, ginawa namin to for us to continuously provide you a quality service under EdCorsa para at least monthly po meron tayong connection with each other. Tapos kung may mga suggestions kayo later or may mga issues kayo sa school or anything that you would like to tell regarding your experiences in Perpetual, if you need further help with us, if may mga requests na pending na hindi pa namin nasasagot or hindi pa nagagawa, at least monthly, we'll be able to catch up with each other, no? So for tonight, the topic will be focusing regarding the process of documents request kasi I believe that would be the next thing na pagkakaabalahan nating lahat. For example, yung honorable dismissal for you to be able to request the TOR in your previous school or kung kailangan ng mga recommendation letter, etc. like that, no? So yun po yung ating pagkakabalahan this coming few weeks or bago matapos itong semester na to. Para at least maging continuously aware kayo kung paano siya gawin and hindi po kayo malito and hindi rin tayo ma-delay sa mga kailangan nating ma-comply sa school. Para at least tuloy-tuloy po yung pag-aaral ninyo kay Perpetual, no? So tonight, the person that will present the process as well as the fees is the CEO of EdCorsa Learning Center, which is Dogjet Javier. But before that, some few announcement lang muna. We're proud to say that baka this January or by February, matutuloy na yung transitioning na EdCorsa from DTI and from sole proprietor, magiging corporation na tayo. So, congratulations no, to EdCorsa. At least, ang kagandahan po dito, yung kampante po kayo, no? Yung inyong pinili na educational partner is hindi lang basta nandito para kumita lang, no? Kasi basically, some of the EPs of Perpetual are, I'm not sure if you're aware with this, but some of them are yung mga solo agents. So at least kami, we can assure you that your hard-earned money that you're going to use to pay for your tuition fees for Perpetual is talagang magagamit for schooling. Hindi kami basta-bastang mawawala ng parang bula kasi we are really dedicated for this additional company that we have. Kasi siguro you're aware as well na kami po nila Doc Jed aside from EdCorsa kasi we also own other companies as well. So kumbaga parang talagang nasa business line po talaga kami. Okay? And then what else? Also reminding everyone no regarding the tuition fee, we highly recommend that at least settle at least a portion of the balance every month para hindi lang po tayo ma-delay uh, pag nagsimula na yung enrollment for the next semester. Kasi to give you an idea, some of the students that we have marami kasi yung sa dulo sila, bigla nilang naisipan na sa dulo na lang sila magbabayad. So ang nangyayari po doon, medyo nade-delay or minsan hindi sila nakaka-enroll ng next sem kasi syempre yung clearance pa po. So what we highly recommend here is every now and then try to see if you can be able to settle at least a portion of your balance of the tuition fee under the EdCorsa SOA, yung ating statement of accounts sa EdCorsa, para at least we can be able to settle it earlier para before mag-start yung if you're planning to enroll this coming summer term which might be possible mag-start siya either May na siguro yan. So mag-a-announce naman kami kapag mag-aano na mag-start na yung enrollment for the summer para hindi na po tayo ma-delay kasi 2 months lang po yung summer natin no kasi they can only offer 6 units there and then after that sobrang bilis lang nun first sem na kaagad. So, yun po yung aming suggestion sa inyo, no? Tapos, also, try to see if at least once a day lang, no? Check yung Discord natin para to see if there are any important announcement para hindi lang po tayo biglang magulat na meron na palang important announcement and hindi natin siya nabasa. Okay? So, and also, I believe some of you here already utilized the support ticket that we have in Discord and we keep on upgrading as much as possible within a day or two we can be able to provide
answer for the support ticket that you have submitted, and for others na hindi pa nila na-experience later on naman, part of our discussion for tonight is a little bit of a refresher on how to be able to use yung ating Discord channel. Kasi very important po yun, para at least hindi po natin mapending yung mga concern ninyo. Pag meron kayong concern kagad, if you're not sure kung ano talagang nangyari doon, just submit a ticket on our Discord para at least ma-check natin yung status, no? What else pa ba? Um, Also, very important thing is yung next month ulit, meron ulit tayong second session para at least sabi ko nga, this is very important. Kasi ito po yung mako-commit namin sa inyo, the quality service. We are really here for us to guide you until graduate kayo. And siguro to be upfront with you, compared to other educational partner, kasi baka may makakwentuhan kayo ibang estudyante, medyo mas mataas po talaga ng konti yung aming management fee compared to them. As I have mentioned a while ago, some of the educational partners kasi in the school are solo agents. So, very limited lang yung kanilang staff. They don't have website. They don't do like what we're doing in the Discord channel. We have advanced support system. So, of course, we are paying employees to be able to cater your concern, no? And right now, actually, meron na kaming two na empleyado na talagang everyday nasa school. Aside from that, yung back-end pa namin. So, that's the reason why medyo mas mataas ng konti yung aming management fee. So, kagandahan naman po doon, the reason why, kasi nga, para masustain pa namin yung ating operational expense. Kasi right now, at Corsa, kasi di ba po nag-transition kami from Quatam. Kami yung original ni Doc Jed ng Quatam Learning Center, yung sole proprietor namin that has been running since 2024. And then, nag-transition kami ni Doc Jed ng EdCorsa kasi eco-corporation na namin siya. So for the EdCorsa alone, we were able to enroll 145 students for this second semester. And actually, may mga gusto pang humabol for the 9 units kasi the school opened their enrollment for those estudyante na hindi nakahabol ng 12 units. For this week until Friday, pero cut off namin until tomorrow na lang, we can still be able to enroll new students but makukuha nila is 9 units na lang. Okay, if you know friends or if you know someone na gusto yung program na meron tayo, you can inform to them na kung gusto nilang mag-enroll. Okay? So, yun lang naman. Siguro I will be transferring now the microphone to Doc Jed. This will be very quick lang naman. Actually, na-discuss na namin to during our student orientation. Pero syempre, during that time kasi, syempre yung focus ninyo is yung, syempre magbabakasyon na noon, mag-Christmas, mag-New Year. And syempre, ang pinaka-primary concern natin that time is yung mag-start mo na yung class. So, since some of you or most of you here already started their first class, and siguro some of you here haven't received any response yet to their professors with the emails that you have sent this weekend, don't worry. Meron naman tayong Google Sheet for that one. Si Doc Jed, I believe kanina nag-follow up na siya. So, you might be wanting to check your emails para at least makita nyo na kung may response yung inyong professor. So we are going to continuously accept a list for those students who haven't received any reply from their professor until tomorrow night. Okay? Para by Thursday and Friday, yan po, magfo-focus na sila Doc Jed to follow up with the professor. Tapos don't you worry naman po, no? Ito lang po, wag po kayo mag-worry. Just in case na hindi pa rin mag-reply and nagsimula yung second subject or yung second class this coming Saturday, provided that we have a proof that you have sent an email, correct, no? Dapat correct. Yung ang sinendan yung email is yung talagang professor under your section na naka-base doon sa inyong RAF, Registration and Assessment Form, hindi po ninyo fault yun. Kasi sometimes, nangyayari po talaga. Sa tagal po namin sa Perpetual, may mga ilang scenarios talagang ganun, nakadalawang class na hindi naka-attend si estudyante kasi nga hindi nakapag-reply si professor. Basta meron lang tayong proof, hindi po kayo i-fail. Kasi sila naman po yung may kasalanan doon. You did your job, you sent the email, it's not your fault. So, hindi nila kayo i-fail. Okay? So, yun lang po. And normally, pag third class naman naayos na yan. Okay? So, yun lang. I believe Doc Jed is already
ready for the presentation or for his slide, I will now be transferring the microphone to the CEO of EdCorsa Learning Center and also the head of the processing department, Doc Jed Javier. Doc Jed? Hello, good evening everyone. Naririnig po ba ako? Yes, Doc. Okay, wait lang ah. Share ko lang yung ano natin, slide. Ayan, okay na siguro yan. So again, good evening everyone. So kumusta naman po ang lahat? Oh, wait lang. Nagluluko ko tong laptop ko. Yan. Kumusta naman po ang lahat guys? So actually we're glad to see you again po mga ma'am and sir. Yan. So Happy New Year. Actually, this meeting is just a simply catch-up session lang po para po naman makamusta namin kayo after your first class. And of course, to us, if there's anything pa po na pwede namin maitulong sa inyo. So, at the same time, we'd also like to refresh po everyone po on the process of requesting your documents po kasi no. So, since after the enrollment po, this will be the next activities o kaya services na we can further support you. So this will be a quick presentation kasi we understand that during the previous presentation or previous na meeting po natin, most of you are busy and focus po dun sa completing your enrollment. So we hope that we will be able po to satisfy you with the service na na-provide namin during your enrollment, no? So sana naman okay lang po sa inyo yung naging service namin and because actually hindi lahat ng educational partners demonstrate the same level of commitment. So napansin nyo naman siguro yan. So most of you ma-observe nyo rin yan habang nandito kayo sa EdCorsa. So maiko-compare nyo po talaga yan sa other educational partners. So thank you for your time and we hope this short discussion lang po with us will be helpful po sa lahat. So welcome po sa again welcome EdCorsa students. Yan. So sa actually for the request of your important academic documents po sa Certificate of Enrollment, yan, transcript of records and other related documents po na this will be handled by the processing department. So kami po yun. So lahat po ng other request nyo, kami po din yung tutulong sa inyo. Okay? So, of course, tapos na yung enrollment process natin. So, let's go to the next important steps po na gagawin nyo as students, which is the hard copies of documents na kailangan nyo pong isubmit bago po matapos semester, bago po matapos yung semester nyo, and of course, yung request ng mga documents nyo and other concerns po sa Discord na topic naman po ni Sir Larry after my presentation. Okay? So, kung mapapansin nyo, ito po yung present natin previously. So, ito po yung mga hard copies that you need to submit bago po matapos yung semester. So, kung wala pa po kayong list niyan, pwede nyo na po siyang screenshot. And again, these are hard copies po. So, lahat ng ito, you need to submit to our staff, si Ma'am Michelle, o kaya naman si Sir Mike. So, meron po tayo mamaya, ano po yun, sample na o kaya yung kung kanino nyo po i-address yung documents na yun. Then, bigyan nyo lang po yung mga other details nyo para at least mapunta po sa tama yung mga documents na ipapadala nyo po sa atin. So, of course, these are the enrollment forms. Yung enrollment form naman, hindi nyo naman na kailangan pasa yan kasi nasa atin na yan. So, letter of compliance, nasa atin na rin yan. Yung TOR na po na may remarks po for copy for you pieces de Las Piñas campus. Of course, some of you, some of your previous universities actually yung iba dyan strict talaga. So, kailangan po talagang, kumbaga, kailangan po talagang humingi pa ng honorable dismissal. So, just want to share example of honorable dismissal para at least makita nyo lang po yung magiging process ng honorable dismissal. Yan, so ito po yung sample ng honorable dismissal or certificate of transfer credentials, pareho lang po yan. So I think some of your schools po kasi before you can get your honorable dismissals,
you need to request po, or you need a request po coming from the university o sa Perpetual. So tutulungan po namin kayo dyan with the help of course, our staff, si Ma'am Michelle and Sir Mike. And after that, you can ask na po yung honorable dismissal nyo po sa university. Ito po kasi, ikakat din yan. So ito po yung honorable dismissal naman na ipapadala nyo sa staff natin. So hard copy po yan, hindi po siya pwedeng soft copy. So kay Ma'am Michelle o kaya kay Sir Mike, may kailangan po ng ano yan, ng authorization letter. Then, pagkakat niyan, yung napirmahan po niyan, ibabalik po ni Ma'am Michelle po sa inyo o kaya ni Sir Mike yung nakat dyan. So, make sure your address po tama para po sa shipping address po natin. Kasi pag mali, baka, sayang po, mahirap kasi humingi ng honorable dismissal sa mga schools. Yan. So, mailing address, yan, you can screenshot this kasi kailangan nyo po talaga yan. Yan po yung ilalagay nyo doon sa brown envelope. So, take note, any documents po na kailangan nyo pong isubmit will be placed po sa long brown envelope. So, indicate nyo lang po yung name nyo, course, and of course, yung EdCorsa Learning Centers dun po sa envelope. Okay? So, again, emphasize po namin na bakit kay Ma'am Michelle? So, why not directly po sa school para maiwasan po na mawala po yung documents nyo? Kasi actually, previous semesters po kasi may mga nag-i-insist talaga na mag-direct talaga sa university pero yung mga courier kasi iniiwan lang sa guard. So, some of the documents po nawawala. So, kawawa naman yung mga students. Ang hirap naman po humingi ng mga documents na yun. That's why, ito po yung process natin ngayon para di na rin po kayo mahirapan, di na rin po kayo, kumbaga, humingi ulit sa previous university nyo at para at least maging secure po yung documents nyo. Papadala po natin kay Ma'am Michelle, then we will have our receiving copy na papapirma po natin sa admission department para po dun sa mga certain documents na ipapadala nyo po. Okay? So, these are the guidelines po sa paggawa po ng ating authorization letter. Yan. Indicate your full name, student ID number, and of course, your course or program. Then, the content yung letter nyo po will be addressed po kay Ma'am Michelle and Sir Mike or Sir Mark. Sir Mike. Well, mga SIM yan to process and claim the documents po on your behalf. Okay? Of course, huwag nyo kakalimutan yung signature over printed name. And attach nyo po yung valid ID nyo na may 3 specimen signature. Okay? So, with regards to the document request, so these are the documents na usually nire-request ng mga students sa perpetual during your classes, no? So, yan, certificate of enrollment, syllabus with dry seal, certified true copy ng mga documents nyo, then yan, draft with dry seal. You can request your registration and assessment form with dry seal po. Pwede po yun. Then TOR, certificate of earned units, copy of grades, manual book, reprint po ng rough nyo. Then, of course, yung t-shirt po. Some of you kasi, o some of other students kasi gustong mag-request ng t-shirt ng Perpetual. Yan, pwede po yan. And of course, the UPSSD jacket. And for the request of documents, for the regular documents po, processing may take up to 5 days. So 5 working days lang po siya before the documents are released and ship po dun sa address na ipapadala nyo. And kindly take note, dun po naman sa TOR, ito po yung pinakamatagal, 30 days. So if you want to have your TOR na po, mag-request na po kayo as early as possible para at least kung kailangan nyo na po talaga siya, yan, 30 days po kasi yung processing niya. So at least meron po tayo, maka-request na po tayo ng maaga. Pero as of now, of course, hindi pa kayo makaka-request kasi wala pa kayong grades doon sa mga subjects na in-enroll nyo po ngayon. So for the processing fee, actually kami po yung pinakamura ng processing fee kasi some of educational partners close po kasi namin. Nakakausap ko. So some of them, usually ang processing fee nila 3,500 to 5,000. So sa amin po kasi we are not kasi hindi kami kasi nagpo-focus diyan kasi yan kasi tulong na po namin sa inyo yan. Ang focus po kasi namin dito is to help you guys na makagraduate kasi once na meron kaming graduates, yun na po kasi kumbaga parang na namin yun legacy na ng company namin na marami kaming graduates and of course
kayo na rin po magkukwento what services po yung naibigay namin sa inyo. So, yun po yung ang goal namin dito sa EdCorsa. So, one time lang po yung processing fee natin, which is 1,000 lang, na will be charged po in addition po dun sa listed document price po natin. So, mamaya share ko. So, wala na po tayong processing fee for the succeeding request. So, yun po yung kagandahan. Sa iba kasi 3,500 tapos 2,500. 1,500, ganun pababa ng pababa. So dito po one time lang po yung 1,000 natin. So, for the first request naman po, 'di ba kasama na po yung processing fee natin then libre na po yung shipping fee for the first request. But of course, for the succeeding request po, kunyari, ngayon po nag-request kayo ng TOR, Certificate of Enrollment, yan. So libre lang po yung shipping fee natin. But for the succeeding request, after 1 month, 2 months, nag-request na naman po kayo ng Certificate of Enrollment. Yan, kailangan nyo na pong bayaran yung shipping fee. But wala na po tayong processing fee. Kumbaga, one time lang talaga yung processing fee natin. Yan. So, these are the price list of your documents na ire-request nyo sa university. You can screenshot naman po para at least may guide po kayo. But sa ngayon po kasi is parang sa Discord pa lang po yung mga request natin, but dun po sa ano natin sa next na mga request natin, I think sa website na po yan, kumbaga parang add to cart na lang kayo, then check out. Yan, so yan po yung price list natin, so pwede nyo pong i-screenshot. Okay, for the other concerns, actually yan lang po yung ano, quick lang po talaga para at least hindi na po tayo magtagal. So yun lang po yung ni-remind ko sa inyo. For other requests o concerns po, for example, ito po, no response from the professor after sending email with your registration assessment form. Actually, some of the students po kasi nagbigay na ng concerns nila from Saturday hanggang kahapon. So, nag-email na po ko sa mga chairman heads at nag-okay na sila, mag-inform na daw sila sa mga professor nyo. Then, of course, for this day, up to tomorrow, yan. I-email ko po ulit yan. So, sa mga hindi pa po na-reply ng prof at hindi pa po gumawa ng ticket sa Discord, gumawa na po kayo para at least matulungan po namin kayo para ma-follow up po yung mga professor nyo. And with regards to your portal access, concerns, and Microsoft Teams, nasa Discord po yung step-by-step po natin dyan. Sa grades not yet reflected, after this semester, of course, you will have your grades. Pag hindi pa nag-reflect doon sa UPHD portal nyo, gawa lang po kayo ng ticket. Then I will be the one na magre-request o magpa-follow up sa mga professors. Okay? For with regards to other information sa ano natin sa Discord natin, I think Sir Larry is there for the other informations po sa Discord kung paano nyo po gamitin yung Discord and of course yung mga request, mga ganyan. So si Sir Larry na po yung mag-share po niyan sa inyo. So again, thank you for your trust to our company. So I hope for your succeeding request maging ano rin po, kumbaga parang masatisfied din po namin kayo. Kasi yun naman po talaga pinaka-main goal namin para at least pag nagbigay kayo ng feedback to your friends or relatives o mga kakilala nyo po dyan, at least ma-share nyo naman kung ano po yung magandang services na in-offer namin dito po sa EDCOSA. Okay, I think Sir Larry is there na for his presentation. Sir Larry, Ayan, thank you, Doc Jed. Ayan, good evening everyone. Ayan, clear po sir, Doc Jed, ano? yes sir, opo, clear naman po. Ayan, share ko lang yung Discord. So ayan, thank you once again for attending our catch-up meeting po para sa mga new student po natin, ano. Siguro yung mga bago dito, first time nyo sa Discord, nalilito kayo kasi nakita rin namin actually ang nangyayari, nagchat po kayo doon sa student chat. So it's okay naman. Ang problema nyo lang kasi pag sa student chat kayo nagchat, nagbe-message, matatabunan siya kasi usually yung iba doon sila nagchat. So ito siguro quick run through lang kung paano nyo siya i-maximize. So that's why nire-recommend namin na gumamit kayo lagi ng Discord para at least hindi kayo mahirapan. I mean, mas madali na pagka may mga request kayo or may mga gusto kayong sabihin is mas madali rin sa side namin kasi naka-save lang siya. Ayan. Kita naman yung yung screen ko.
So this one, yan, at least nakita nyo. Ito naman yung naka-roll naman na to for the student. So once again, start na lang tayo from the top. So yung rules, andito naman. So you can read it out naman this one. Basic lang naman siya. So, from there, start tayo from announcement. So, this is number one po. Sa mga bago po nandito, lahat po ng nakapost dito, this is very important. Lahat po ng mga nakalagay dito, kindly read po. Kasi nakita rin po namin on the, yung mga iba na bagong pasok, lahat ng mga questions nila is nakapost na po sa announcement. So, ang nangyayari, nadodoble lang po. So, pasensya na kayo yung mga student na hindi agad-agad nare-replyan. Kasi usually yung mga questions nyo po is under announcements na po. So at least sabi ko nga, inuulit ko, alam ko naman lahat po tayo dito is marunong marunong naman tayong sumunod sa instructions. So kindly start po tayo sa announcements. And also, nire-recommend ko na rin na mag-start din kayo dito. I mean, from the announcement, next nyo po is frequently asked questions. So, frequently asked questions po, lahat po ng mga kailangan nyong malaman, nandito na po. Ang different lang kasi, ang ayusin lang po namin, gagawa kami nung parang tinatawag na timeline. So, yun yung ino-workout po namin. Ano yung timeline? So, from start hanggang, kumbaga, pagpasok nyo, ano ba yung pagkasunod-sunod? So this one naman, yung mga frequently asked, so yung mga mga links, for example, yung mga usually yung mga naging problem na nakita namin dito is yung MS Teams. So ngayon, asan ba yung MS Teams dito? Ayun, tinanggal na rin namin kasi may bago na silang formatting for the ang isang nakita rin namin yung how to access. So ito naman para i-run through ko lang din kayo para hindi kayo malito So sa mga bago, ito yung nangyayari. Pagka-click nila kasi nito, 'di ba, magkakaroon kayo ng ang tawag dito, ng student ID. So kailangan mo ilagay ito. Nandito naman guys, ayan username ID with dash. So ibig sabihin ganito po yung example niya. Ilalagay niyo po ito for the student and for the username and the password para makapasok kayo. Pag login nyo, dapat magpalit kayo agad nung new username at password. So, ito, para at least nakikita nyo yung mga, na alam nyo rin kung ano yung mga nangyari. Yung mga ibang student na nagka-problem, ang ginagawa kasi nila, nilalagay nila ulit yung same na student ID number. So, ang nangyayari, nagkakaroon ng problem yung system, parang nagkakaroon sila ng no record found, 'di ba? Hindi niyo na rin ma-access. So ngayon, inulit ko lang, lahat ng mga sa frequently asked question po, naka-indicate na po lahat dito yung mga kailangan yung malaman sa UPHD. So yan, nakalagay naman din dito. So yan, and let's go naman sa student support. So ito po yung sinasabi ko kanina. So sa mga nandito po, actually pag-click nyo ng student support, nandito naman na lahat. So wag po kayong mag-rush in na magpindot-pindot dito. Siguro pagkapunta nyo, magse-select kayo agad find time to read first yung student ticket support guideline. Nandito naman, nakalagay dito. So sa processing concern, yung pinresent ni Doc Jed kanina na document request, nandyan yan. And also yung registration and assessment form, yung RAF na tinatawag. And also yung MS Team concerns. Sa concerns naman, yung sa MS Team, may bago ng process si mag-email na kayo sa school. So sa mga concern, for example, hindi sila nag-reply, pwede kayong mag-follow up for us. So ang gagawin namin, gagawa kami ng list ng mga hindi na-replyan and also i-coordinate namin sa staff namin para directly dun sa IT staff, i-follow up nila yung names po natin na hindi na replyan and student portal concern. So ayan, explain ko naman kanina yung mga naging problem sa concern. So ito guys, yung mga nagiging problem dito on behalf of the sa UPHD, syempre marami po silang student. So ang gagawin po natin diyan pag may mga concern sa IT, kami ang i-collate namin lahat ng mga concerns, and then yung staff po namin lalapit na directly dun sa staff, dun sa IT staff ng school. So ganun po ang mangyayari. So yan, nandito rin yung grades not yet reflected and no response from professor concern. So i-click nyo lang po itong processing concern. Yan. And next, sa general concerns naman, ito yung payment concerns. For example, yung sa mga payments nyo, kung hindi pa na-approve or may additional payment kayo for your tawag ito, unpaid balances, yan po.
And of course, sa account concern. Ito po, pagka, kunyari, mga passwords nyo, hindi nyo mabuksan. Ayan. And concern and request not related to processing. So, any concern po, basta sa general concern. Ayan. So ito nakalagay naman dito yung hours of operation. Actually, yung ano natin, yung admin natin, sobrang sipag niya. Kaya minsan nare-reply niya kayo kahit gabi na. So on behalf of our team, of our admin officer, pasensya na kung di agad nakakapag-reply or nakalagay naman po dito yung operation time namin. Pero pagka nakikita naman namin agad, nagre-reply naman po kami ano. So yan, dito naman i-click nyo lang siya. So, for example, dito tayo muna sa sa general concern. So, pagka-click nyo ng general concern, ayan, merong ticket dito. I-click nyo lang yung ticket na yan. So, pupunta na kayo dito. So, ayan, nakalagay naman po siya. Ayan, how may we assist you? Ayan. So, sabihin nyo na po dito yung concern nyo. Kung may mga concern kayong gustong sabihin, ayan, magchat-chat lang kayo dito. Tapos, ayan, magre-reply naman yung ano natin. Then, same lang din sa kabila. For the, naman, sa dito, kiklik nyo lang din kung processing concern naman, kiklik yung processing concern. So lalabas yan, may ticket din ulit. So para hindi kayo malito, ticket ang tawag kasi dito. So yan, ticket, click nyo lang siya, yan. And this one naman, meron tayong important nun. Ito yung Google Form. Sa Google Form, pag nag-Google Form kayo, ayan, hindi, wait lang, i-share ko lang yung Google Form, para at least makita nyo na rin siya. Wait lang. Kita ba yung ano ko? Ayan. Ayan. Upon clicking yung Google Form, so magkapakita dito, ilalagay nyo lang kung ano yung email nyo. For example, lagay ko na lang email ko dito. Yan. Upon clicking yan, i-click nyo lang next. So yan, ilalagay nyo yung full details nyo po dito. Yan, gawa tayo ng example, para at least, ayan, ilagay ko na lang siya dyan. Gawa lang ako ng example, guys, para at least magkaroon kayo ng idea. So yung student number mo, yan, then choose ka. Ito po, nandito na. So, baka mamaya sabihin nyo, sir, paano ako magre-request ng mga document request? Ayan, yung no response from professor, MS Team concern, student portal concern. So, nandito po yan. For example, document request, kiklik ko lang siya. Yan, sa ini-next ko. So, after that one, nandito na siya. Naka-indicate na po lahat dito. So, yung ine-explain ni Doc Jed kanina, ayan, complete shipping address. So, input nyo po dito kung ano po yung address nyo. Ilagay nyo po siya dito. And after that, kiklik nyo lang. Yan. For example, lagay ko na lang yung address dito. Sabi natin 1, 2, 3. 2. Ito example lang to guys. Yan. For example, ganyan. Then, after that, ayan, i-select nyo lang dito. Yung, yung explain nga ni Doc Jed, nandito naman. For example, yung COE nyo or yung syllabus nyo with dry seal. So, i-click nyo lang siya dito. Ayan. Then, after that, yan, nakalagay naman dito how many copies per document. For example, one lang. So, yan. Babayaran nyo lang dito. So, nandito naman na yung bank account. So, hindi nyo naman kailangan tanungin ano po yung bank account ng ano. So, ito, i-QR code na QR code naman dito. Or, you can copy naman yung nandito sa baba yung account number. Then, yan. Then, i-add nyo lang yung yung file kung ano yung, for example, nabayaran nyo na, yung screenshot. Mag-add lang kayo ng file dito. Ayan. After adding that one, ayan, dito naman may guide attachment. So may guidelines ito yan. Please provide authorization letter
with your name and signature, authorizing our processing team to process or and claim on your behalf. Ayan, nandito po yung name, yung processing team natin. So, ilalagay nyo po yung pangalan nila. Ayan. Then, attach a photocopy of your valid ID with 3 specimen signature. So, i-add nyo yung file din dyan, then submit. Ayan. So, yan, i-test na lang din natin, para at least alam nyo kung paano natin Ayan. Ayan, then submit lang. So yan, after nyan po, wait lang po kayo ng response. So give us at least 3 to 5 working days to to settle or to work out yung request nyo. Siyempre, i-collate po namin lahat ng mga requests and concerns. Then after that, ilalakad na po ng staff natin. So pag may mga within 3 to 5 days or sabihin nyo na lang from Monday nag-request kayo for the week or wala pa ngayong for the week, next week Monday pwede na kayong mag-follow up. So you can use na din ulit yung natin yung tawag dito itong Discord natin. So pwede kayo mag-chat, kamusta po yung concern ko, mayroon po akong ganito. So ganun po, mag-follow up po tayo. Ayan. And siguro okay na. I-ano ko ba Sir Jed, Sir AJ, yung isa-isahin ko ba yung concern or okay na yung example ko na isa? Okay na yun, sir. Ayan. Ayan, madali lang naman siya guys. Actually, madali lang siya sundan. Yan na yung pinaka-simplest form na pwede namin gawin. Pero sooner or later guys, ayusin namin siya. I-input namin sa website. So, as of now, yan muna yung process na ginagawa namin kasi mas mabilis siyang i-execute. So, yun po yung next na upgrade natin dito sa sa company natin. Ayan, siguro okay na po. Thank you for once again. Siguro pag may mga question po tayo, you can raise it up para at least andito naman si Sir AJ sa Doc Jed kung may mga questions kayo. Ayan. Ayan. Pwede po tayo mag-open ng mic kung may mga questions po tayo. Ayan, may mga question dito, Sir AJ, sa Sige. Yan, si Ma'am Joanne, actually, kachat ko na siya sa Discord. Ah, Doc Jed, Hello, sir. yan. May mga questions na dito. So, may I know kung ang authorization letter ay pwede po soft copy? Bali, scan copy po ng letter. Yes. Oo, pwede naman po. Ayan. Tapos ipiprint na lang natin. No? Basta may signature, di ba? Mm-mm. Pwede po yun. So, ang purpose lang naman nun, para at least i-release ng staff or ng perpetual dun sa ating staff yung ni-request ninyong documents. Kasi hindi po nila basta-basta i-release yun kung wala po yung authorization letter na yan. And yun nga, si Ma'am Mitch and si Sir Mike, halos araw-araw po talagang nasa school sila yan para at least kung may mga concerns, na-forward namin kaagad. Ayan. Any update sa ID kung mabigyan kami ng ID? Sa ID po, Doc Jed, kino-coordinate pa natin, no? Kasi ang initial talagang process ng ID is kailangan talaga kasing pumunta sa school kasi pipicturean po kayo doon. Yun yung ilalagay dun sa mismong ID. But then, we are trying to coordinate with the graduate school kung ano yung other alternative na pwede natin gawin doon. By the end of this month, we will be going to Perpetual. Sir Doc Jed and Sir Larry and I will be visiting Perpetual by 28 of this month. So siguro i-raise ulit namin yung concern directly doon kapag na-meet na namin sila Dean tsaka si Assistant Dean, si Doc Eduardo Zalcita and the Assistant Dean, si Doc Dexter. Ayan, para at least makagawa tayo ng
solution for the ID request. Dati kasi pwede yun eh. I'm not sure bakit biglang naging ganun. Dati nagsisend lang nung parang 2x2 ID na may white background. But we'll try to see. Tapos kung sakali mang may updates doon, magpo-post naman kami kaagad ng announcement sa Discord natin. Ayan. Si Ma'am Abigail, yung sa TOR, kailangan po talaga ng merong remarks na copy for University of Perpetual Help System Delta, yung inyong TOR. Kasi ang mangyayari po doon, ililipat na kasi yung records ninyo kay Perpetual. Kaya kailangan may remarks na ganun. So the next time that you're going to request for a TOR, kay Perpetual na kasi manggagaling yung For example, nag-masteral ka, tapos magdo-doctorate ka after your master's and other school siya. So kay Perpetual na kasi i-request yung TOR. So ganun po siya. So kailangan talagang may remarks, hindi po pwede yung for further studies. Kailangan naka-indicate doon na copy siya papunta kay Perpetual. And ito, Doc Jack, may tanong sa iyo. Good evening po, Doc. Tanong ko lang po sana. Ang undergraduate degree ko po ay BS-BA major in Operation Management sa Business Ad at pagkatapos po ay kumuha ako ng 18 units educational sa ibang school. Okay, kaya po enroll ko sa MBA major. Ayan. Doc Jet, pa-check na lang nung Oo, question. actually nabasa ko naman. Sir Jerry, kung saan po yung ano sir? Kung saan po yung last school attended nyo po? Kasi actually dun sa last school attended nyo po, dun nyo po kasi last din pinasa yung TOR nyo o tawag na dyan, Certificate of Transfer Credentials nyo. Yan. So yun yung question. Tanong ay Tatanong. answer kay Doc, ay kay Sir Jerry. Kay Ma'am Raquel, yung good moral po sa school po yan. Hindi po sa hindi po sa barangay or church. Good moral coming from the previous school. If employed kayo, ano ulit yung Doc Jed? If employed, yung aside sa good moral? Yung letter of recommendation. Yan, letter of recommendation. Kung working ka, good moral kasi or tama Doc Jed, no? Good moral or a letter of recommendation. Kung wala kang work or kunwari kakagraduate mo tapos nag-masters ka, kukuha ka ng good moral dun sa previous school last attended. Tapos kung working ka naman, letter of recommendation, kahit hindi po sobrang formal yung letter of recommendation, kahit coming from your immediate supervisor lang siya. Okay, so okay na po yun. Hindi yung kailangan talagang sa pinaka-head ng HR, hindi po ganun. Kung sino lang yung immediate supervisor mo, gawa lang kayo ng content ng letter of recommendation, okay na po yun. Yan. Tapos, Yes po, kay Sir Glenn po, need po ba talagang honorable dismissal po from previous school? If hindi po kayo makakuha, sir, ng TOR nyo from your previous school na may copy for UPSS de Las Piñas. Kasi kailangan, sir, dapat meron talaga siyang copy for UPSS de Las Piñas, hindi po siya other remarks. So, kailangan po na may copy for UPSS de Las Piñas po. So, of course, kung hingi kasi kayo ng ganun, actually, may ire-require po sa inyo ang previous university nyo, yung letter of request. So, yung letter of request kasi yun, manggagaling sa perpetual, then yun po, ipapadala po sa inyo yun para makakuha kayo ng honorable dismissal. Then, pipirmahan po ulit yun ng perpetual para mabigyan naman kayo ng TOR na may copy for UPSSD Las Piñas Campus. Kasi kailangan talaga yung TOR, sir, na nakalagay copy for UPSSD Las Piñas Campus. ayan, medyo matrabaho po talaga yung sa age na yan. Mm. So Pero that's hindi naman very, lahat ng school ay strict na oo, ganun. Kasi may mga school na pag humingi ka, ah, bibigyan ka na. nagbibigay na kagad sila ng copy for UPSSD Las Piñas na remarks. Parang yung previous school ko sa St. Louis, dito sa Tuguegarao, yan. Hindi na sila humingi ng ganun. Hmm. So, depende lang po sa inyo, no? Kung talagang hindi kayo issuean, kasi meron po ko talagang ganun school na, kunwari na-issuean na kayo nung TOR, hindi na kasi sila magre-release ulit ng TOR. So, yun po yung use ng honorable dismissal para mag-create sila ulit or mag-release sila ulit ng panibagong TOR na merong this time may remarks na. So, ulitin ko lang po yung process na yun, no, para hindi po malito yung iba.
Meron kasi yung iba na school na i-issuean ka kaagad ng HD or yung honorable dismissal. Just in case na hindi sila mag-release ng HD kaagad, ang hihingin nila muna is yung request letter. Request letter will be from Perpetual. So, inform nyo lang po kami para magpagawa kami. Sabihan namin yung staff to go to the registrar in Perpetual so that they can be able to uh, facilitate or request for a request letter, and then that request letter will be mailed to you. So, of course, wala naman pong bayad yung request letter. Ang babayaran lang po natin doon is yung shipping fee para ma-receive ninyo yung request letter, and that's the time that you will be submitting that to the school, yung kung saan kayo magre-request ng TOR na may remarks. And then ang next na mangyari doon, they will issue you an HD, the honorable dismissal, and then you need to ship again that HD to us via mail. Kailangan po yung original yun, no? Pag ship sa amin, 2 copy kasi yun, pipirmahan po yun sa registrar. And then, yung isa, yung may iwan sa school, yung half slip niya, yun po yung isi-ship back namin sa inyo ulit. So, meron po ulit shipping fee yun. Ngayon, yung mare-receive ninyong half na yung receiving ng HD, yun na po yung ipapasa ninyo sa school para mag-process sila ng TOR na merong remarks. So, yun po siya. Kung in case man na medyo malito po ulit kayo, don't worry. Sabi ko nga, this is recorded. We will be uploading this in Google Drive so you can be able to access it. Or you can always use our Discord channel for clarifications para at least hindi po tayo magkamali ng proseso. Ayan. Ano pa yung iba na Doc Jed? Ah, question po ni Ma'am Leia. Okay po, thanks po. Do I need to prepare now for the request ng transfer? Yes, ma'am, para at least as early as now po, ma-process na po yung ano nyo po, yung TOR nyo sa previous school na may remarks na po siya. Question naman po ni Samsung, pwede po ba malaman status ng enrollment evaluation ko? You can just, ano ma'am, log in po sa ating website, yung Edcasa Learning. Makikita nyo po yung status ng enrollment nyo po dun. So I think kung enrolled na po kayo ma'am, dapat meron na po yung rough nyo. Then dapat na email nyo na rin po yung professor nyo. Yan. Ano po ba yung name ni Ma'am Samsung? Hindi pa Ay, natin oo nga na-check pala, kasi yung Samsung. name niya Samsung. Samsung kasi to. Yung So, pwede po natin ma-check yung status nyo po. So, pasin na lang po yung name nyo po. Question naman po ni Sir, ay ni Ma'am Raquel, either po ba ipasa namin yung dalawa, honorable dismissal and certificate of transfer credentials? Kung separate naman po ibigay yan ng previous university nyo, okay lang po. Pero alam ko, isa lang po kasi yan eh. So, pwede naman po. I welcome po Sir Jeric. Then, question po ni Lian Mayo. Hi po, BSN graduate po ako. Then, professional education din po ako, 18 units for teaching. Ngayon, enrolled na po ako ng MAN. Saan po ako kukuha ng TOR? Sa school po nursing ko o kung saan po yung previous school attended nyo po. Doon po tayo. Yan, si Victor Tan. So, Victor Tan daw po yung name niya, Sir AJ. Victor Tan. Ito yata yung kay Ma'am Ses. Tama sir, no? Ma'am Ses. Mm. For any other concerns naman po, you can just make po na ticket doon po sa Discord natin. So mga naiya po mag-questions ngayon o kaya mag-raise o mag-open ng pwede po tayo doon sa ticket. Yan. Ay, nagre-raise yata ng hand si Ma'am Glory. Hello, Ma'am Glory. Good evening po. Hello sir, good evening po. Yes po, Sir, ma'am. kaklarify ko lang po, yun doon po sa request of documents po. So, yung sa pag-send po namin sa una po, 'di ba po, is yung payment po namin doon sa mga documents, and then i-add na rin po ba agad namin doon sa payment kay Ma'am Hilary yung additional 1,000 para sa first time na Yes, ma'am. magre-request? Opo. Mm-mm. Sa Okay first po. po. Then sa following po, 'di ba po ano na lang po, mga documents na lang po yung babayaran namin. So Yes, paano po ma'am. namin malalaman yung sa shipping amount po? May Yung sa matatanggap shipping po ba naman po, kami? ano naman na po siya, ginawa na po siya naming fix. So, magkano yung shipping fee natin para for nationwide na po, Sir Adonis? Ay, kay Ma'am Laria, Ma'am Hilary yata yun. 85 po yung na-mention niyo po dati. So, yun po. So, nandun lang din naman po yun sa natin, sa Discord na document request natin, pati po price list.
Okay. Thank you po, sir. Okay po, ma'am. Thank you po. Okay na po yata. For other concerns po, meron pa po ba tayo or yan? Confirm na po yung status for 9 units. For 9 Sir, units po si permission to Sir speak po. Victor. Yes, ma'am. Last na po, sir. Sir, Yes. yung regarding po nakaraan na sabi po yung sa RAF, change pa po kaya yun or as is na po na 17 talaga yung ano po doon, reflect doon sa aming ano po, Sir Adonis. sa RAF po namin. Ay, yung sa balance po ba yun, ma'am? Yes po, kasi parang yung nakalagay po doon is parang nasa 17, di ba po may mga total doon kung magkano po? Kasi parang Opo. yung nakikita po, yung payment po talaga namin is nasa 26 po. Actually, ito po para at least hindi din po tayo Indicate mali. po doon. Yes, ano lang po natin, no. Actually, ayos lang namin yung or i-explain namin yung part na yan. Supposedly, ang talagang ini-issue kasi talaga before na RF is 34. And graduate school is already aware with that. Ang nangyari kasi ngayon, ang print out nila is yung pinakasagad na discounted rate, which is 19,000, almost 20, 19,904 or 19,910 to be exact. So supposedly dapat 34 yan, and they already raised this concern to the upper management na ibalik yung ganun. So we're still waiting for the reply kung ano po yung naging output nung request na yon. Pero for now, ang nangyari po kasi, yun nga po, meron tayong tinatawag na management fee, which the management fee will not be reflected to the RAF, to the registration and assessment form, kasi that will be the management fee of EDCORSA. Now, we already explained that all of the EPs are charging, how do you call this, management fee, kasi that's the fee that we're using to sustain the operation. So especially us, medyo mas, sabi ko nga, medyo mas malaki ng konti yung aming management fee compared to other educational partner kasi the thing that we're doing right now, supposedly yung mga follow-up ng ganito, etc., dapat talaga ang gumagawa ng is estudyante. Okay? So, ang pinaka-work kasi talaga dapat ng EP, kami, is mag-enroll lang ng student sa school. But then, sabi nga namin, we are doing the extra mile, like providing added services that will, at least para hindi po kayo ma-stress yung mga other things na kailangan niyang gawin sa school. Like for example, yung follow-up sa mga professor, yung mga HD na yan, yung mag-aasikaso and everything. Kaya sabi ni Doc Jed, though some EPs are also accepting processing, but the fees of, pagdating na dun sa fees nung doc's request, mas mataas na yung kanilang fees. Doon na sila talagang nag-increase. So, yun po yung explanation dun, ma'am, no, kung bakit 26 dun sa EDCORSA, kasi added na po dun kasi yung ating tinatawag na management fee. So, yun lang po yung aming ano doon. Again, that management fee is ano naman approved by Perpetual. We also inform them the breakdown kung bakit ganun yung aming management fee, and they understand. Okay? So, yun sana hopefully ibalik nila yung dati na talaga dapat kasi talaga 34K yun eh yung nagpapakita dun na tuition fee, not yung 19.9. Kasi yun talaga yung discounted rate na offer na sa amin as EP. Tapos, on top of that, nagdadagdag kami ng management fee namin. Yun nga. So, Sige. thank you, ma'am. Okay po. Thank you po. Welcome po. Good evening po. Yes, sir. Yes po. Christian Criaso po, no. First, I would like to thank po, no. I would like to extend my gratitude to Ma'am Hilary Reyes for her prompt response, and very responsive po siya in all my queries po. Since I am in the province po, so napakalayo po talaga. So ever po, since I am applying for for scholarship, so talagang kailangan ko po talaga ng mga documents. So mayroon po kasing mga deadline. So sayang po kasi yung mga scholarship na binibigay po sa amin as employee in the government po, no. Now po, my concern po is about the ID. You said po, sir, na by next month or hopefully the end of the month yung follow-up po ng ID. So this afternoon, I emailed the IT department of the
perpetual, and they are responsive naman po through email. So nag-respond po sila sa akin through email that due to the Data Privacy Act nga po, they will refrain from processing online ID applications. So kasi nga po may mga sensitive personal information. So parang ang para sa akin po in my end, ang take ko po dito is yung assurance na baka parang nasa 5% na po yung assurance na mabigyan ng yung nga po yung sinabi niyo po na possibility na mabigyan kami ng ID. So kasi meron po akong talagang hinahabol na deadline for the application for scholarship at need po talaga yung ID. So I emailed them. So kung ganito po yung case, so maaring mapilitan po ako talagang pupunta sa Las Piñas for the physical ID kasi yun nga po yung response sa akin ng ITS ng Las Piñas campus for that ID po, ID request. Kailan po ba yung ano niyo, sir? Yung deadline niyo for the ID? Ang deadline ng ID ko po kasi ang requirement po namin ng submission po ay for the scholarship grants po is until January 29 po. 29, sige. Mm. Sige sir, i-try namin ulit i-coordinate by, ano ba bukas? Thursday, tama, may pasok naman. We'll try to coordinate again to the graduate school. Siguro Doc Jed, i-raise natin either kay Dean or kay Assistant Dean, kay Doc Dex, kung ano yung pinaka-best solution natin sa mga ganong cases. Yung kailangan talaga ng ID. Kung Yes po, sakali for na, scholarship po. Sir Christian, kung sakali na ma-rush natin yung ID at mapayagan po tayo na yun nga, educational partner na po yung magre-request ng IDs ng mga students as of, kumbaga parang, ay taga saan po ba kayo kung sakali, sir? Zambales po. Ay, Zambales po. So, kung sakali sir na makarequest tayo ng ID, siguro mas maganda picturean na muna natin, no, para at least meron. Tapos ipadala na natin yung mismong ID sa inyo kasi baka ma-delay yung mismong ID, then at least meron na kayong picture dati ng ID nyo. Kasi Yes po. picture lang naman siguro din yung ipapasa nyo, sir, no? Yes po, actually po, picture lang po yung i-submit po namin sa ano po, sa agency po na nagre-request po para po maka-avail po kami ng scholarship. Sige, sir. Tapos mag-request na dati kayo, sir, ng Certificate of Enrollment. Usually kailangan din po ninyo yun. Yes po, actually po nakapag-access na po ako ng Google Form, complete na po 'yon with with payment na din po through Ma'am Hillary nga po. So, attach na din po lahat 'yon, pati po yung authorization and my ID po. So with 3 specimen signature po. Yes, sir. Sige po. Don't worry. With regards do sa ID, sir, yun lang naman yung magiging concern natin dun. Yung other documents naman is pwede na natin ipaprocess. Yung sa ID lang talaga. At i-confirm lang namin, sir, kung pwedeng educational partner na yung mag-request ng ID. Kaya sana yung ID nyo na sinabit nyo na 2x2 dun sa online natin, dapat clear po yun, ha. Kasi may mga nakita ko baliktad, may nakita ko may other background. So inedit-edit pa po namin para lang ano. Pero yun nga po, yun ang pwede namin maitulong, sir. Ano namin, sir, i-follow up namin kung pwedeng educational partner. Then once na meron na yung ID mo, picturean na kaagad namin, i-send na po namin sa inyo. Then saka na namin po ipadala siya Yes po. dyan And sa Zambales. doon po sa sa document request, wala po kasi yung ID. Doon po sa Google Form. So hindi po siya nakasama doon sa document request na Google Form. So Hindi, okay lang po. Doon sa nag-enroll po kayo, meron na po kayong sinabit or in-upload na ID nyo na 2x2. Hindi, yung fee ata, Doc Jed. Kasi Ayun may po yung bayad, fee po. may bayad yung around 700 plus ata yung ID pag Ay, magpapagawa. oo. Kasi ipiprint yung hard copy nun. Oo. So Sige, wala sir. po sa Google Form po. Hindi po kasi namin dinagdag dun kasi nga dahil po dun sa we are not yet sure. Kasi dati pwede. Tapos nung last sem ata or second sem of last school year, they remove it. Yun nga dahil dun sa sinabi nilang data privacy kasi baka nagagamit ng iba or nagamit sa iba yung ID ng ibang estudyante. But don't worry, i-best effort pa namin yung sa ID kasi I believe may mga iba rin po may mga ibang students ito na talagang kailangan nila yung ID na yan. So, ikukulit namin sa Perpetual. We'll try our best na makagawa kami ng solution for that ID. We will directly ask na lang. It's either Dean or si Assistant Dean
kung ano yung suggestions na maibibigay nila sa amin. Kasi syempre understood naman yan, medyo malayo po kayo. Paano pag, example, may mga students na talagang nasa Mindanao pa, alam namang bumiyahe sila dito, layo. Yes. So, sige po sir, mag-update po Thank kami you so much po. the soonest kung anong sasabihin po sa amin. Thank you po. Ayan, Welcome may po, sir. willing daw mag-waive ng privacy si Sir Leandro makakuha ng ID. Sige sir, don't worry, we understand naman po yung ano ninyo, yung concerns ninyo. Sabi nga namin, though hindi naman talaga dapat namin work na yan, pero yun po yung we're proud to say sa EdCorsa. And that's the reason why the previous educational partner that we have, the Quatam Group, no, we are actually the top 3. And supposedly, kung natuloy yung awarding na best processing EP, kami talaga dapat yun. So yun nga, nag-migrate na kasi kami for EdCorsa. And to be honest, the processing that we're doing right now is much way better nung nasa Quatam kami. Ibang-iba na talaga yung processing namin. And we're proud to say that. So anyway, yun lang po sir. Christian, don't worry. Si Doc Jed na yung bahala dyan. Kausapin niya bukas kung sino yung direct na makukulit namin si school. Or kung nandun naman yung since nandun naman yung ating mga staff, palibot namin kung sino yung pwede nilang lapitan or pwede nilang kulitin dun para maano na. Pero hindi pa namin mapapromise pero magbe-best effort po kami na magawa namin ng paraan yan. Ayan. Sige. May mga ano pa po, questions or if anyone here, if you have any In addition, suggestion. Sige po yes, sir. in addition po, actually po nag-ask na din po ako. Inas ko na po na rin kung if in case na mag-release po sila, if that will be a one-day process para lang po ma-maximize yung time, no po, lalo po sa travel. Ang sabi naman po sa email ay yes po, one day process naman daw po yung ID. Pag pumunta po doon, one day. Kasi pipicturean lang naman po kayo doon. Tapos, since meron naman na silang information or yung student information ninyo, piprint lang nila yun. Unless walang available na yung ang tawag na nakalimutan ko yung tawag doon eh. Yung matigas na parang laminated something. Card. O Okay, yung thank you. Yes po. Ayan. Sige. May mga questions pa po, concerns, or if you have any suggestions po regarding the services that we have, we highly appreciate if you will be giving us feedbacks or suggestions na makapag-improve pa ng services na ino-offer po namin sa inyo. Kasi what we want here is a smooth process. Kasi syempre, sooner or later, we will be getting more students. No, kasi kung sa Quatab nga, we were able to create hundreds of students here. And as we have mentioned a while ago, right now, we already, on the start pa lang na EdCorsa, we already have 145 students. And we are aiming that for this year, we'll be able to enroll minimum 1,000 students before this year will end. Kasi we're aiming to get the top 1 position for this year. Ayan. Sige po sir, kung meron po kayong mga suggestions, no? Kung nahihiyaman kayong isabihin dito, may support ticket naman sa general concerns, pwede po ninyong gamitin yon na, sir, I can recommend na sana ganito or pwede bang ganito. So open naman po kami. We're not that type of company na nagagalit kami pag may mali kaming nagawa or there's something negative about us. Actually, mas gusto namin marinig yun from you guys kasi that's the way for us to be able to continuously develop the process that we have. Kasi at the end of the day, yung ang magbe-benefit nung development ng processing ng syempre kayo po ng mga estudyante kasi sa inyo namin binibigay yung service na meron kami. Okay? So, wala nang nag-chat, wala na rin nag-raise, wala nang nag-mic. I believe we can call it a night. In case we will be having this once again next month by February. So feel free if you have time to attend just for us to be able to at least continuously get in touch with each other. Kasi syempre iba pa rin po yung sa chat. Iba rin yung gantong na makakausap nyo kami kasi syempre sometimes sa chat medyo limited lang yung usap na pwedeng gawin doon. Hindi pwede, unlike here na talagang nakakausap niyo po kami. Okay? So, on my end, okay na po siguro ako. Siguro si Sir Larry or si Doc Jed, if you still have, or if you have another message with our dear students here,
Sige po. Or if wala na, we can call this a night na. Okay, okay na yata, Sir Adonis. Ayun lang po, thank you for trusting us. Don't worry. We will do our best naman po to guide you along the way hanggang mag-graduate po kayo, tutulungan po talaga namin kayo. And ayun, add ko lang Sir AJ sa Doc Jed, in terms doon sa kung may mga feedback sila, gagawa na lang kami ng actually patapos naman na yung feedback form. So, can we pwede po bang tulungan nyo kami doon? Isi-send na lang po namin sa sa Discord. And at least doon makita namin kung ano yung mga totoong feedback nyo. So hindi naman kailangan magpakilala kung sino kayo. Anonymous naman yun. Ang purpose nun is to improve yung services na meron kami. Siyempre, siguro yung iba mahihiya din kayo na magsabi na, sir, dapat ganito or what. Makikita namin kung sino yung nagsalita. So, ang lalagay namin doon is anonymous. So, kung ano yung mga gusto yung sabihin, kung gusto yung magalit, so okay. May mga gusto kayo recommendation, yun din. Yun naman yung parang gagawin namin on our part. And siguro for tonight, can we have a picture po? At least, magkaroon tayo ng ng Photo ops. photo ops sa mga natin, Yeah. new students po. Yeah. Maybe request everyone if you can open your camera. Please, once a month lang makita rin naman namin yung mga face na ating mga estudyante. Ayan. Yung personal naman, magkikita na lang tayo sa graduation. Yes. Yan, para makabisado po namin yung faces niya. Yung maalala namin ng face, may gift si Doc Jed. Ayan. Okay. Okay na ba? Okay na po. Okay, let's go po. Smile lang po tayo, ha? Okay, 1, 2, 3, smile po. Okay, thank you. Next po, smile po tayo. Ayan, yung mga hindi daw mag-open ng camera, hindi daw gagraduate. Natakot. Okay, smile po. Ayan. Okay, next po. Okay, 1, 2, 3, smile. Ayan, thank you po. Yan. Thank you so much, everyone, for Thank you attending. Good po. night. Good night, everyone. Happy New Year. Thank you po. Thank you. Bye. Good night po. Good night Good po. night. See you po sa graduation.